Hello. Magandang umaga mga kababayan. Tayo po'y papasyal sa ating farm. Titingnan po natin yung pag-aabono natin ng asin kung okay ba, kung natunaw na ba. Dahil pagtapos natin ng maglagay ng asin sa mga puno, pagkahapon inulan. So titingnan natin ang bawat puno ng ating mga nyug. Kung nakasipsip na ba ito, nasipsip na ba ito ng puno. Ito po. Ito puno ng nyug. So wala na. Mahina man lang yung ulan, hindi man masyadong malakas na sabi, maanod, hindi man, kay mahina man lang. Saka dadaan tayo dito sa tulay, doon sa kabila. Ito, ginawan ko ito ng tulay para makadaan yung motor natin na hahakot ng ating produkto hanggang doon. Ito po. So itong mangustin, nakuha na din, matataba na itong rambutan natin. Yan. Nagpausok tayo sa balat ng nyug. May hindi pa pala nakuha na nyug. Hindi pa na ito. Dito tayo, titingnan natin ng maigi. Titingnan natin ng mabuti itong mga tanim na mga prutas. Saka dito, parang may napansin ako. Itong rambutan na ito, namumulaklak na naman. So, ito ang aabangan natin. Is 5 ito, is 5. Yan mga is to. Pero parang tumatalbos to. Oh. Itong isto natin. Wow, namumulaklak. Oh, ang daming bulaklak. Sana magkakaroon naman tayo ng rambutan. At saka yung mga lansones natin, namulaklak na din. Dito. Pasyal tayo dito. Yung mga tanim natin ng mga lansones na maliliit pa. Dito. Native yan, native. Direct seeded yan. Palaki natin pagkatapos sa padugtungan, i-gragrap. Yan, hanggang doon. Ang bawat ng nyug. Itong nyug ko, tinanim ko last year 2021. So, nakukunan na po ng sawa ng ating may kapal. Nakukunan na po ito ng bunga. Nakakapagkupras na po tayo. Nakakapagbinta na po tayo ng whole nut kahit konti-konti. At least makakakuha naman pambili natin ng bigas at saka yung ulam natin. Kahit ganyan lang, at least makakapaaral tayo sa ating mga estudyante at malapit na din magtapos. So mga ngayong may graduate na ngayong taon na to. Sa susunod na taon naman may dalawa. At least makakapagpahinga na tayo ng hindi na tayo stress dahil makakapagtapos na ito. Ito, ginawa ko itong ito, ispan. Pero pero mabahaan. Pag lumalim yung tubig, palaging umuulan, binabaha. Kaya hindi natin binilagyan yan ng isda. Kasi may isda naman na native na Ito, ang lansones na lungkong. Oh, nagsisimula na din na mamulaklak. Ayan, makikita po natin yung mga bulaklak ng lungkong natin. Makikita natin lahat ito na puno hanggang doon.
So maraming puno din ito. At least mapagkukunan po natin ng mapagkukunan po natin ito ng other income generating income para pangbili ng pangailangan ng ating mga estudyante. May mga bulaklak na. May nagakuha na yung bulaklak. So ganito lang ang ganito talaga ang magsasaka, farmer. Pero hindi naman natin kinakahiya na naging farmer tayo. Dahil dito na nabuhay yung mga ninuno natin, yung lolo, yung mama ko, papa ko. Maraming bunga, maraming bulaklak. Makakita ninyo sa mga bawat sanga, maraming bulaklak itong lansones natin. Ito, bawat puno ay may bulaklak, maraming bulaklak. So hindi ko pa ako nakakuha ito kung anong advice ng mga expert kung iproprone ba itong mga Zion, itong bagong sanga, pero marami siyang bunga, marami siyang bulaklak. So maghahanap tayo ng mapagtatanungan para makakuha tayo ng idea, ng knowledge sa proper na aalagaan nitong mga prutas natin na lansones. Hanggang dito mga kabayan, ito tinagyan ko ng ilaw doon kasi minsan kung may pumapasok kumukuha ng nyug, hindi naman nagpapaalam. So yung mga iniipon natin ng mga nyug mawawala dahil kinukuha, pinapaano doon sa sapa doon. So hindi natin alam kung sino ang kumukuha, pero at least may ilaw na at malalagyan malalagyan din natin ng mga security devices para malalaman natin kung sino yung pumapasok. So marami pang mga nyug nahulog, kailangan pulutin, ipunin dahil magkakapira man tayo dyan. Kahit konti-konti lang, at least may 10 pesos o 20 pesos ang bawat isa, at least may mabibili na din tayo ng kahit kaunting ulam lang o sausawan o bagoong para mapasarap naman ang ating pagkain. Ito yung lansones na namumulaklak. So yan, subaybayan po natin ito. Mag-a-update lang po ako kung anong status na, itong lansones natin. Tinaniman ko ito lahat ng lansones, itong ng nyug. Ito, maliliit pa. Kasi direct seed ito, yung matamis na native na lansones. Yun, malalaki na yung iba. Yan, malaki na. So gumapang na. Wala pang abono yan. Hindi pa tayo naglalagay ng fertilizer. Marami yan. So every ng nyug natin, linagyan ko para sa pagdating ng panahon, at least itong lansones, hindi man to sa amin kailangan talaga yung direct sunlight. At least makakatikim siya ng ilaw, ng init ng araw. At least makakwan din, medyo malaki-laki na. Ito yung mangosteen natin. So assorted ang pagtanim natin dito. So parang hindi ko masyado itong basta nagtanim naman lang ako noon. Wala man itong hindi ito naka-program. So hindi ko na talaga dahil kay interval yung may mangosteen, may lansones din. Ito namulaklak. Yan. Makikita natin. So ang puno
Yan, may mga bulaklak na. So ganun. Ito. Oh, malaking bulaklak. Kunin natin ito para hindi makuha yung bulaklak ng ating lansones. So mababa lang siya kahit bata. Pwede mag-harvest. Pwede makakain. Oh, ito. Oh, mga nagpabago na itong dahon ng ating mangosteen. So ito lang ang kuha natin, mga kababayan, kaibigan, kapatid. Oh, medyo marami-rami din yung bunga ng nyug natin. So nabunuhan ko ng asin dito. So wala na. Natunaw na. Dito sa patag nito, kahit malakas ang ulan, hindi talaga ito hindi maaanod yung nilagay natin na salt, yung industrial salt na pang-abono ng nyug. Marami. Linagyan ko ito ng 1.5 kilo bawat puno. So titingnan natin ang resulta, kung mapapaganda ba. Dahil ito naman ang ginagawa ko, medyo medyo okay man yung kwan ng ating nyug, pamumunga. So ganun, maraming bunga. So at least makaka-income tayo pagdating ng panahon. May kukuprasin tayo para pangtustos sa ating mga estudyante. Dahil tatlo pa sila na nag-aaral. So medyo matagal-tagal pa ang kwan. Pero okay lang. Titisin natin. Dito tayo maghanap ng pera para pangtustos sa kanila. At least nakakaintindi naman yung estudyante natin. Nakit mag-ulam lang ng bagoong ng umaga. Kung minsan walang baong pera kasi walang-wala, mahirap ang buhay. So okay lang. At least nakakaintindi naman. Dito nakuan ko ito noon kasi naranasan ko yung walang-wala talaga. Ito wala pang tanim na nyug noon. Ito bakante. Pero ito yung parte ko na binigay ng aking mga magulang sa akin. So more than 1 hectare walang tanim. Pero nakaranas din kami ng hirap noon ng buhay na halos walang makain. So ang ginawa ko, tinamnan ko ng yung kalabasa at ibinibinta ko yung bulaklak at saka talbos ng kalabasa. Nililibot ko para magkaroon ng pera para may ibili ng bigas. Kasi walang magpahiram. Mahirap ang buhay noon. So pasalamat ako sa ating poong may kapal na ganito na, lumaki na at namunga na. At least kung wala tayong bigas, magkuha lang tayo ng nyug, ibenta sa market, sa palengke. At least makabili tayo ng 1 kilo, 2 kilo man lang na bigas o pang isang araw. Susunod araw naman, ganyan ating ginagawa. So magbibinta din tayo ng mga gulay. Nag-aangkat din tayo ng gulay at ibinibinta sa palengke para makaraos sa kahirapan. So ganito mga kababayan ang hirap ng buhay. Pero hanggang buhay tayo dito sa mundo, may pag-asa. May pag-asa pa rin. Kaya sinasabi ko lang na tiis lang at tiyaga. Magtsatsaga tayo, maghihintay. So at least nakahintay na din ako. Mayroon na din. Kahit pa konti-konti lang. At least may makukuha tayo, makapagkukunan tayo ng kahit konti-konti lang na income. Makabili naman ng bigas. Makakain naman 3 beses ang araw. Ganun lang. So hanggang doon. So itong farm ko. So salamat po sa panonood. Bye-bye.